at madadala natin ito na mas malapit sa kanila sa mababang halaga. Bukas palad ang paanyaya ng NABCOR sa lahat ng sektor na samantalahin ang mga benepisyong maibibigay ng AgriFreeze Processing Complex. Kasama na sa suporta ng NABCOR ay ang paghanap ng pamilihan para sa mga produktong dadalhin sa planta. Tinatawagan rin ang mga lokal na pamahalaan na nais makiisa sa layunin ng NABCOR na bigyan ng publiko ng malinis na pagkain at tulungan ang mga kababayan ng maganda at pangmatagalang kita. Maaari po kayong lumapit sa amin. Kayo man ho ay interesado pong makipagkontrata sa amin sa mangga, sa okra, o kahit sa mga manok, sa supply po ng manok sa amin, maaari nyo pong puntahan ang aming planta sa loob ng Clark. Sa lahat po ng mga farmers, nais ko pong ipabatid sa inyo na ang plantang ito ay para sa inyo. Hindi lang po sa marketing, hanggang sa training po. Higit pa po doon, hindi lang po sa panahon lang na mahina ang benta ninyo, ito pong pinag-uusapan po natin ay continuous market po sa loob ng isang taon at hindi lang po sa isang taon, kahit po sa susunod pang taon. Ang AgriFreeze Processing Complex ay inaasahang makakahikayat pa ng mga magtatanim ng gulay at prutas na palakasin pa ang kanilang produksyon. Sa pagbabalik po ng bagong maunlad na agrikultura, ihahatid po sa inyo ni May Ramos ang ating success story para sa linggong ito. Masaganan, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura maunlad na. Nandito tayo ngayon sa Barangay Paraiso, Calatagan, Batangas sa isang mango orchard na minamanage ng National Agribusiness Corporation. Tampok po namin ngayon ang pamamahagi ng kaalaman sa ating mga magsasaka tungkol sa mabisang teknolohiya para sa pagpapatakbo ng isang mango orchard. Lakbay-aral para sa mga nagnanais pagbutihin ng pagtatanim at pag-aalaga ng mangga ang aming dinatnan dito. Nandito tayo ngayon sa Barangay Paraiso, Calatagan, Batangas, sa farm na minamanage ng NABCOR, owned by Mr. Antonio Leviste. Pero kasama ko po ngayon yung farm supervisor namin dito sa Mango Orchard, si Mr. Vicente Diego. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po naman, ma'am. Kung tatanungin ko po kayo, sir, ano po ang mga tungkulin nyo dito sa farm? Bilang isang farm manager po, ako yung gumagawa ng programa dito sa ating orchard. Start po doon sa pagpapapulaklak ng mangga hanggang sa mapitas po. Ginaguide ko yung mga tao para kung ano yung kanilang gagawin sa araw-araw. Bali, ito po kasing lugar na ito, hindi po, bali 700 trees po yung namulaklak na puno. Hindi naman po sabay-sabay yung binomba. Kaya yung activities, ipoprogram po natin na maigi para hindi po masisira at masisiguro natin po na ito ay magiging successful. We decided to invite yung mga farmers kung saan-saang lugar. Meron tayo from Pampanga, meron tayo sa Tarlac. So, na-come up namin tong idea na to para mabuo yung mga technology, pagsama-samahin natin yung mga farm practices ng taga-Tarlac, farm practices ng mga taga-Pampanga, tsaka i-share nila sa mga taga-Batangas. So, baka meron ding mga technology ang mga taga-Batangas, let's say yung mga stock knowledge nila and yung mga advanced technology para sa agricultural farm practices, pagsama-samahin, so makakuha tayo ng benepisyo hindi lang para sa sarili natin kundi sa mango industry. Ang mango orchard na aming sinadya ay bahagi ng mga manggahang pinamamahalaan ng NABCOR. Dito, karamihan sa mga punong mangga ay fruit-bearing na. Ang orchard ay nagsisilbing showcase ng wastong pagpapatakbo ng isang pataniman ng manggang iniluluwas sa Japan. Bagamat hindi sosolohin ng export market ang pagkain ng masarap na prutas na ito.
Dito po sa aming area, hindi lang po yung kami ay nagpapabulaklak na mangga o kaya nag-aani. Sinusundan po namin yung tamang hakbangin sa pagpapabunga ng mangga, yung steps to mango production. Nagkakaroon po kami rito ng fertilization, water management, lahat po ng factors na kailangan para sa matagumpay na mango production ay ginagawa po namin dito. Itong technology na ginagawa po namin dito ay kombinasyon ng iba't ibang technology. Kasi nga po dito sa Batangas ay iba po yung klima rito. Mapapansin po natin na dito sa Batangas madaling mag-mature yung mangga dahil yung elevation ng area masyadong mababa. Compared to the other areas na mataas. Kasi yung mangga po habang bumababa siya, madaling mag-mature yung mangga. Pag tumataas naman yung elevation, medyo na-extend yung pagka-mature yung mangga. Si Mang Raimundo de Guzman ay personal na nangangasiwa sa teknolohiyang ginagamit sa orchard. Ako yung nagdi-deploy ng mga tao ng ating contractor ni si Juliana de Guzman, yung JCD. Ako yung nagdi-deploy kung ano yung activities nila sa araw-araw. Ako yung gumagawa ng schedule nila. At ako rin yung nagtuturo kung ano yung dapat nilang gamiting gamot na para makontrol natin yung peste na darating. Para sa kanya, importanteng ma-sprayan muna ng potassium nitrate ang namumungang puno. Ito ay sinusundan niya ng cycles ng pataba at pamatay pesteng katulad ng hoppers. Ginamitan ko siya ng mga inputs tulad ng sabihin natin na fungicide para makinis yung balat. Ginamitan ko ng dalawang klaseng fungicide, isang systemic at saka isang contact. Yung systemic kasi yun yung sa loob, pasok hanggang loob, yun yung contact yung sa labas lang. Kung kailangan na yung mga kailangan ng bulaklak din ng mangga, parang tao yan eh. Kailangan natin na mayroon siyang vitamins, kailangan natin siya araw-araw. Kumbaga healthy yung mangga. Kumbaga sa tao, ini-injection natin siya ng bakuna. So, meron siyang fungicide, foliar, insecticide, dalawang klase ng insecticide combination para malakas yung bisa. Di katulad sa ibang manggahan, ang mga bunga ng mangga dito ay hindi na binabalutan bilang proteksyon sa mga insekto at iba pang peste. Sa kabila nito, mapintog at walang mancha ang mga bungang mapipitas dito. Export quality pa rin. At wala ring pesticide residue na karaniwang hindi katanggap-tanggap sa buyers. From flower induction, pagdating ng 50 days, tinigilan ko na. At yung mga gamot na ginamit natin dito, mga insecticide, fungicide na ginamit natin dito, ay pasado sa Japan. Naging saksi tayo sa pagiging hitik sa bunga ng mangga sa orchard na ito. Halos pantay-pantay ang laki ng pitasin, timbangin, ipack, at isakay sa mga truck na magdadala sa mga ito sa Agri-Freeze Processing Complex ng NABCOR sa Pampanga. Nakisabay na kami ng biyahe patungo naman sa okrahan ng NABCOR sa Tarlac City. Dito nakausap namin ng saglit si Barangay Captain Jose Lising. Siyempre pa, okra ang paksa ng aming usapan. Ito yung kabuhayan namin dito sa barangay namin. Halos 100% pag ganitong panahon na, halos sa okra na kami tumatakbo. Lahat ng tao rito, ito yung hanap buhay nila. Aniya, may iba